I did not know we should be having packing dress in this village. So Salome is ready for our day, but for me, I'm just washing. Marami akong maruming damit guys kasi konti lang yung dala ko. So wash and wear talaga ako dito. And biggest source of water dito na sa probinsya, tubig ulan. Good morning guys, maayong buntag, you ganda, maayong buntag sa inyong tanan who's watching right now. Maayong buntag kay Salome. Salome is there. I love that dress. Oh, thank you. How can you be at home and you look so pretty like that? I did not know we should be having packing dress in this village. So Salome is ready for our day, but for me, I'm just washing. Marami akong maruming damit guys kasi konti lang yung dala ko. So wash and wear talaga ako dito. And biggest source of water dito na sa probinsya, tubig ulan. So minsan kapag ka mga labahin, pwede lang, mamamanage lang siya gamit itong tubig ulan na nakolekta sa drum. So weather ngayon malamig. Pero hindi kasing lamig kahapon. Wala pang araw at alas 6 ng umaga, alas 7. So, sana matuyo yung aking labahin. Ito yung sabon namin dito. Yan, para siyang perla. Pero meron din ako maliit na Ariel. The trusted powder. So, So kanina guys, maaga pa akong nagising. Alas 4 gising na ako. At si Salome alas 6 gising na. Alas 4 kasi mahilig na ako ngayon guys sa edad kong to. I think I belong to those senior citizen people. The way I wake up at 4 o'clock, sit alone outside, and ini-enjoy ko lang yung katahimikan ng paligid. Okay na ako guys, okay na ako sa ganitong buhay. Yung gigising ako ng maaga and I enjoy my own company. Wala akong kasamang iba.
At ilang beses ko nang na-mention sa inyo na hindi po talaga ako mahilig ng malaking grupo ng kaibigan. Ang pinakamalaking grupo na nakakasama ko mga kapatid ko, tsaka mga kasamahan sa trabaho. Pero yung mga quiet moment, mas komportable akong mag-isa dun sa mga time na quiet time at alone time ko. Mas komportable, mas masaya ako actually. And I still look for the moment na tinitreat ko yung sarili ko sa mga restaurant, mag-isa lang din. I don't feel weird eating alone. Merong iba na hindi sila komportable, no? Pero ako, mas gusto ko yung ganun minsan. Yan guys, good morning. Nagluluto na si Salome ng breakfast. Si Maring Sara naman ayun nagtatrabaho na sa bukid. Kakatapos lang namin pareho maglaba. At si Salome ay simula na sa kusina. So, for breakfast, what are we having for breakfast? Miss Chef? Pasta! She's going to make us a very nice pasta Ugandan way. The pasta in I think in another country they use hot dog. Okay. Hot dog and meat. But in Uganda, how do you make spaghetti? In Uganda, the process is we begin with cooking oil. We put onions, tomatoes, any other spice you'd want, carrots, green pepper, garlic, any. But for now, for us, we don't have some of those spices. So we are using what we have. Yes. Yeah, because we are in the village. Yes. Then we put water, like a cup of water in the spices. Then you let it boil. After boiling, you put in the pasta. Then it will just get ready within 5 minutes. And that's served for any time of the day, yeah? Yes. You can eat anytime. Breakfast, yeah, anytime. So that's what she's making right now, you guys. As you can see, she's mixing the sauce. So ginagawa na nila yung sauce. Ginagawa niya na yung sauce. And then meron kaming spaghetti dito. Binili namin kahapon sa palengke. At boiled egg for breakfast. So, time check natin, I believe, alas 8 pasado na ng umaga. Oh, nice! This is even better. Eh. So, pasado alas 8 na ng umaga. And ang pagkain dito ng almusal ay nasa alas 10 ng umaga. Ang pananghalian ay alas 2 at ang hapunan ay nasa alas 8 hanggang alas 9. Minsan umaabot ng alas 10. Ayan. So, nagwawalis-walis na yung mga bata dito sa bukid. Si Maring Sara ay iniipon niya yung mga dahon na tinatanggal nila kasi nga parang tatayuan ata yung... what's your dad planning on that land? Another house? Yeah. Compound, like a compound thing? House. Even the kids, in case the kids grow up and they want to live outside the house. Yeah. It's like room, extra room. So, ngayon bibisita kami sa pamilya ni Salome at relative din ni Maring Sara. Kami pupunta sa kanila at meron kaming bit-bit mamaya na ibibigay sa kanila kasi nga katulad ng sinabi ko sa inyo, dito sa kanila sa Uganda, hindi naman talaga must do, pero it would be nice and it's a practice na magdala ng kahit na ano kapag may pinupuntahan ka, bibisitahin ka. At dito sa probinsya, ang pinakakailangan nila talaga, unang-una, asin, followed by asukal, followed by tinapay, followed by sabon. So,
So, kung may dala kang ganyan, magkano lang naman yan guys? Yung sabon ay nasa 5,000 Ugandan shillings. Tapos, ang tinapay, 5,000 Ugandan shillings. Asukal, 5,000 Ugandan shillings. Asin, 1,000 Ugandan shillings. So, nasa 20,000 Ugandan shillings at least. Masayang-masaya na yung bibisitahin mo na pamilya. 20,000 Ugandan shillings ay nasa 200 pesos. Sobrang saya na nila niyan guys. Imagine. So, ngayon kami ay, kami ni Maring Sara ay bibisita mamaya pagkatapos naming mag-almusal. Mabuti na lang at medyo maaga siyang bumangon ngayon kasi normally sa city, bumabangon si Maring Sara alas 8 na o alas 9 ngayon, alas 6 gising na siya kaya nakapagsimula kami ng maaga. No! Bye-bye, goat, go! Guys! Ang uncle ni Maring Sara, nagpaihaw ng kambing. My dad also had an uncle. Ah. Vote for you this one. Maybe that's the one he was saying. I was like, It's coming. oh my goodness, guys. That I don't even know what to say. I told them I have to plow the field first. So I deserve that goat. Guys, imagine that's how they welcome, by the way. That is their family. When they ask, my family welcoming you. Yes. So now if they ask, are you safe in Uganda? I'm even eating a full goat. We are eating a whole goat because of Princess. Guys, I told that's you how we- they we welcome. always do big things for By the way, it's huge. when there's a function. Yes. when there's That's why I told friend we're expecting. I told when Uncle, for us in only there's big event and function for the goat. No, we welcome you with the goat. Yeah, because you've not been here. Have you been here before? No. So next time you come, we shall welcome with the chicken. Yeah. For us, we need to top it up, guys. Philippines, when she comes, we slaughter a cow. For us, we will slaughter something as well. But guys, that is how. Uncle, thank you. Yeah, welcome. Thank you so much. They are slaughtering the goat, guys. Uncle and Papa. Uncle of Maring Sara and Papa. And Papa. And Papa of Maring Sara. We don't have spices. They slaughtered. We have to buy spices then. Yeah. Yeah. Muchomo, To enjoy goat it. ribs. Yes. Hey, goat ribs would be nice. So, maaga pa silang nagdala ng buong kambing, ipapaihaw daw. And sabi ko, wag na po kasi nakakahiya naman, Char. Nakakahiya naman po, hindi man ako nagtrabaho ngayon sa bukid. Sabi nila, hindi, pang-welcome namin to sa'yo. Imagine guys, here in Uganda, they welcome you like that. Yes, chicken, goat, they slaughter the whole thing and you guys enjoy together. Imagine. And it's just not even 9 o'clock ng umaga. So, sobrang nakakasarap no, nakaka-humble sa pakiramdam. Knowing that you are treated like this by your friends, our friends dito sa Africa. So, if you guys, I will experience it on your behalf. Kasi I really want you to feel this how I'm feeling right now. So humble, so nakaka-humble siya na experience. And you might even feel like it's too much. It's too much for me, Sabi ko, wag na po, okay lang. Pero hindi talaga pwede, guys. Kailangan talaga daw gawin. So yeah, let me experience this on your behalf, guys. And if you want to see how this day is going to turn out once again, we'll see you more on today's episode. Of course, Maring Sara is there. And we have to thank you because you guys are watching Maring Sara Pedun's channel. Guys, thank you so much for supporting me. You are amazing. I do Yes. appreciate. Thank you. So, Princess, now we have to look for a bigger saucepan so that the Yes. feast, we get ready for the feast. Yeah, we have to get ready for the feast, you guys. But first things first. Nagluto si Salome ng breakfast natin. Pasta for this morning. And boiled egg with her pretty dress. Look at her. She's made it short. I'm also wearing dress today. I have a black dress that I washed and it's clean. I'm going to wear it. Because now, this one. I'm imagining us with our dresses on the border. Yeah. Oh, yeah. I was like, and today we're moving on a boda, by the way. But I cannot be so shabby when she's like that. I know. We have to up our game. I think I forgot how. I have to up our game now. This is the rich auntie. She's going to pay the boda today. Guys, let's have our breakfast. Tara.
Alright guys, hindi pa kami umaalis, may pupuntahan dapat kami ngayon. Pero habang nandito pa ako, I will give you guys a house tour. Alam ko marami sa inyo yung talagang excited para sa house tour na to. So I'm going to leave this alone, itong modern na bahay. I'm going to give you guys a house tour of the African mud hut or yung yung earth home na tinatawag dito sa Uganda, especially sa east at saka sa north side ng Uganda. Madami kayong makikita ng mga African mud hut if you're going to travel. So kami ni Maring Sara, pumunta kami sa side ng north, sa village, sa probinsya niya dito sa Uganda by bus. And on our way, we saw a lot of these African mud huts. And I know, ang dami yung tanong. Ang dami-dami yung tanong. I'll try to cover as much as I can, you guys. But here is one example of African mud hut. Okay? So itong African mud hut na to, it is made to serve a certain purpose. Now, ano nga ba ang purpose ng African mud hut? Ang African mud hut ay pwede po siyang gawing kwarto, tulugan. Pwede po siya gawing kusina, lutuan. Pwede po siya gawing palikuran or toilet. Okay? Ngayon, meron ako nakitang maraming tanong, Madam, meron bang division sa loob ng African mud hut? Depende. Meron ako napasok na mga African mud hut sa lugar nila Auntie Christine kung saan meron siyang division na kortina. Hindi po siya dingding or wall talaga dahil nga yung space sa loob ay very limited lang. So, ang ginagawa nilang pang division ay kortina at tali. Okay? So, meron naman ako napasok na African mud hut dito sa probinsya ni Maring Sara kung saan pagpasok mo sa pinto, isang klaseng lugar lang yung makikita mo. Wala naman siyang hatian or wala siyang division. So, magkaiba yung kusina, magkaiba yung kwarto, magkaiba yung kanilang palikuran kapag ganito. Pero merong iba na nakikita mo, pag hinati nila yung isang African mud hut, kasi ang rentahan ng African mud hut dito, murang-mura lang guys. Nasa 5,000 Ugandan shillings hanggang 10,000 Ugandan shillings or 50 pesos to 100 pesos kada buwan. Yes, I'm talking about monthly. And these are all made with the things you find around the village. Katulad ng sinabi ko, kahoy, tuyong dahon, lupa, putik at dumi ng baka. Okay? So ngayon, kapag kahinati nila yung isang African mud hut, ang makikita mo sa loob, minsan nandun na yung kanilang dining area, nandun na rin yung kanilang living room, at nandun na ang kanilang bedroom. At makikita mo, meron pa isang sulok na parang stock room kung saan naman nila nilalagay yung mga gamit nila. Okay? But ngayon, bibigyan ko kayo ng very close-up tour with this African mud hut. Ito munang uunahin natin. So, ginagawa itong African mud hut guys, unang-una dahil napaka-ready, available na yung kanyang mga materyales. Hindi na kailangang bumili, hindi kailangang mag-antay kasi lahat po yan kinukuha sa kalikasan. Another reason kung bakit nila ginagawa itong African mud hut, bukod sa mura siya, malamig po talaga siya sa loob. At ipapasok ko kayo sa loob shortly. So eto, wala pang nakatira dito sa loob ng African mud hut na to, at ito ay pagmamayari ng uncle ni Maring Sara na dito natutulog sa modern house niya. Pero kapag dumami na sila dito, pwede itong tulugan ng pamilya, ng relative, ng katulong nila sa bahay, ng mga bata. Kasi minsan yung may mga bata na nagagawi dito kasi wala silang makain sa bahay nila. Dito sila pumupunta, tumutulong sila sa bukirin, tumutulong sila sa gawaing bahay, and then pwede silang matulog dito at magpahinga. So merong mga extra na mga African mud hut para sa kanila. But you have a choice kung gusto mong matulog dito or dyan sa modern na bahay, pwedeng-pwede. Okay? Otherwise, kung ito po ay nakaset up, kasi ngayon lupa lang talaga yan siya sa loob, ang kanyang sahig. Pag nakaset up yan, I don't mind sleeping in African mud hut. Actually, the simpler, the better for me. Na-enjoy ko po talaga. And for me, there's nothing else. Nadaanan ko na lahat ng sakit, ng hirap sa buhay. This is nothing, you guys. So, lapitan lang natin. So, this is African mud hut. Ang dahon na to ay pinatuyong dahon na damo na nakikita lang din dito sa area nila. Sabi ni Maring Sara sa akin, eto daw damo na to ay very common sa area ng north at east ng Uganda. Kaya talagang gumagawa sila ng African mud hut dito dahil marami silang damo na pwedeng gawing pangbubong katulad nito hanggang sa pinakadulo. Ngayon may nagtatanong, Madam, napasok pa ng tubig sa loob o ng init ng araw? Mamaya papakita ko sa loob.
And then yung pinaka-poste niya talaga ay eto. So nakikita niyo yung pinaka-poste niya ay isang klase ng kahoy na nandito lang din sa paligid nila. And if nagtatanong kayo, madam, nagpuputol din ba sila ng kahoy? Guys, sa sobrang daming kahoy po dito sa Africa, pwede silang magputol. Pero yung mga African kasi, hindi naman sila yung klase na, lalo na pag nasa probinsya, na nang-aabuso ng kalikasan. Okay? Once here or there, minsan kapag may puno na medyo matanda na, yun ang ginagawa nila. Pero guys, promise ko sa inyo, tingnan nyo yung paligid dito. Walang pang-aabusong nagaganap kahit pag ganito yung mga bahay nila. So, ang poste nito, isa, dalawa, tatlo dito sa gilid, as you can see. And then, dito naman sa harap, merong isang poste. Dito sa gilid ulit, merong tatlong poste. Ayan. Dahan-dahanin ko yung pag-tour sa inyo para talagang makita ninyo. Ayan, tatlo yung kanyang poste. Dito naman sa likod, merong isa pang suporta. Okay. Ngayon, sa bubong, gumagamit din sila ng kahoy. Ayan, may mga kahoy na malalaki pang suporta sa kanilang bubong. Ngayon, ang labas naman nito guys, ayan po siya. Ang pinakadingding naman ng mga African mud hut ay gawa sa putik, lupa at dumi ng baka. Bakit merong dumi ng baka? Ang dumi ng baka guys ay merong maraming damo. Ito ay napakagandang paraan para dumikit yung lupa at hindi siya basta-bastang nawawasak. So, ang dumi ng baka ay napaka-importanting sangkap para sa pangdingding nila sa African mud hut. At alam ko ngayon nag-iisip kayo, ay mabaho yung bahay. Guys, wala po siyang amoy. Okay, wala po siyang amoy ng dumi ng baka kung yun ang inyong concern. Kasi nakatulog na din ako sa isang African mud hut nung tumira ako kina Auntie Christine at wala pong ganong klaseng amoy. And in fact, ang dumi ng baka ay nakakatulong sa pag-repel ng mga insekto. Okay, so ngayon, ayan na yung kanyang pinaka-pader mismo. Gawa sa putik, lupa, at dumi ng baka. So pasok tayo guys. Medyo madilim sa loob, so lakihan nyo na lang yung inyong mga mata para makita ninyo. Now, pag pumasok ka sa isang African mud hut, normally, ikaw ay yuyuko talaga kasi hindi naman siya ganun kataas. Pero, pagdating mo sa loob, pwede ka nang tumayo. Like, you know, how normally you stand. So, nakikita niyo sa taas, I'll try to give you guys that look. So, yan ang tuktok ng ating bubong. Yan yung ating pader. At dito sa loob guys, sobrang lamig. Malamig sa labas dahil sa hangin, pero iba yung lamig dito sa loob. Parang natural na lamig lang siya na nanggagaling sa lupa at sa pader mismo ng bahay. May hangin ba, madam? May bintana ba? Guys, it is well ventilated kind of house. Dahil hindi naman po talaga sarang-sara talaga yung ating bahay. Ayan, oh. Kita nyo, may mga space, may mga gaps. Oh. Pero meron ako nakita na African mud hut na merong maliit na butas na nagsisilbing source ng kanilang ilaw at source ng kanilang liwanag at ng hangin. So ngayon nakikita nyo, etong mud hut na to, tapos na siya, pwede na siyang tirahan. So yung lilipat dito, pwede niya na tong ayusin. Lagyan niya ba ng kahoy, lagyan niya ba ng banig, or lagyan niya ba ng putik, patigasin ba yung putik, depende sa kanya. Kasi ngayon, nakaganyan pa siya. Siguro kung akin tong African mud hut na to, ang gagawin ko dito, floor mat. Ifo-floor mat ko siya, o kaya kawayan. Pero walang kawayan dito. Pero most probably kahoy, kasi mas gusto ko yung ganong klase. Makakatira ba ako sa ganitong klaseng bahay? Yes. No doubt I would tell you guys yes. Kasi I don't see anything wrong with this type of house. You are safe here, hindi naman siya tumutulo, very intact yung dahon niya, hindi din nakakapasok yung init ng araw, may hangin, malamig, walang arte, hindi kailangan ng aircon, hindi kailangan ng electric fan. So for me, ganitong klase ng bahay, okay ako guys. Kung ako lang mag-isa, goods na ako dito talaga. Promise ko sa inyo yan. At alam ko, pinapanood nyo yung aking mga vlog. At alam ko, hahanapin nyo yung ating mga vlog. Kung hindi nyo pa ako nakita guys, once again, I am Princess Yiga. I lived my life in Uganda for 5 years. And now, I am again here to do something very personal and important. And,
part of my vlog is about myself, my family as a single mother, at ang mga anak ko po ay half African, half Filipino children. But if you like this episode particularly at gusto nyo makita yung mga susunod pang kwento sa buhay ko, please pakisampal na ngayon na bago nyo makalimutan yung ating bell button dyan at i-follow nyo lahat ng ating mga episode. Promise ko sa inyo, meron kayong matututunan. Ayun. Hindi po ako marites na useless. So guys, once again, ayan po ang itsura niya sa loob. Ayan. I believe nasagot ko lahat ng inyong katanungan. Syempre pag ganito ang bahay nyo, mag-ingat din kayo. Kasi pag nasunog to, di sunog talaga. Dahil dahon naman yan at kahoy na tuyo. Diba guys? Okay. Next nating pupuntahan. So yuko lang tayo. Ayan. Next nating pupuntahan dito sa likod ay ang palikuran. Maraming nagtatanong, madam, anong itsura ng palikuran dyan? Pero bago ang lahat, ipapakita ko sa inyo yung kanilang type ng kanilang semento or yung bricks. Ganito naman siya guys. Ayan. At etong paggawa nito, yan ang ginagamit nila, yung lupa lang nila. Kasi yung lupa nila guys, para siyang type of clay. So, merong proseso talaga yung paggawa ng semento na to. Merong proseso na lokal na proseso na sobrang interesting. So, eto ang pinaka-semento nila na ginagamit sa mga bahay-bahay dito at mga palikuran. At inahanap niyo ang palikuran. Ito po ang palikuran ng ating bahay. Nasa likod lang. So, kapag may semento, pwedeng-pwede. Kapag wala naman, pwede ding lupa. Pero, eto ay shower room. Ito ay shower room din. I believe ito ay toilet. Wag na nating buksan siguro kasi hindi ko alam kung ano makikita ko sa loob. Pero guys, ang kanilang palikuran dito, normally, lalong-lalo na sa probinsya, kapag ka medyo modern, squat type na toilet. Pero kapag hindi modern, walang pambili ng toilet or toilet bowl na squat, ang ginagawa is butas. May butas siya at dun ka magdudumi, magda number 1, magda number 2. So, minsan yung butas malaki, minsan yung butas maliit. Nakadepende na yon sa iyong pag-target. Kasi hirap na hirap ako guys, huwag kayong mag-alala. Hindi ko alam kung ma-imagine niyo, pero ako hirap na hirap talaga ako. Kaya yun ang problema ko kapag nasa probinsya ako dito sa Uganda, yung pag number 1 at number 2. Kasi hindi ako marunong mag-target na ganyan. Pero as time goes by, no, pag nagtira ka naman dito ng 3 araw, 5 araw, 7 araw, masasanay ka din. At dito sa likod ng bahay, meron tayong nakaimbak na kahoy pang luto. Dahil sila po dito ay mahilig magluto. Hindi po uso dito yung mga microwavable food. Hindi po uso dito yung mga frozen product. Dito sa kanila, luto sa luto from scratch with all spices, all herbal, or all na mga dahon galing sa paligid. At yung mga karne nila dito guys, galing sa farm hanggang sa tiyan. Hindi uso dito yung frozen, kaya walang ref. So dito, pag nagkatay sila, dapat kainin talaga yan siya. Otherwise, paano nagtatagal yung karne ng walang ref is sinusugban nila or pinapausukan para mas lalo siyang tumagal. Pero yun guys, yun paano sila nagko-cope up sa buhay sa probinsya ng ganun kasimple. Kung hindi nga lang dahil sa mga grocery, halos wala na din silang gagastusin. Kasi kaso nga lang kailangan ng toothpaste, kailangan ng sabon, kailangan ng mantika, ng asukal. Hindi naman lahat nakukuha natin sa tanim, pero sana ganun ang sitwasyon, ano. So ngayon tayo ay, dito nga sa gilid, ang tauhan ni Papa ni Maring Sara ay nag-iihaw ng kambing. Dahil, sabi nila ay pang-welcome daw sa bisita. So sabi ko nakakahiya naman po kasi today hindi ako nagtrabaho sa bukid. Pwede po ba magtrabaho muna ako sa bukid bago nyo ako pakainin ng kambing? Tawang-tawa sa akin yung tatay ni Maring Sara. Nakakahiya guys, pero sabi nila hindi daw talaga pwede. Dahil ganyan daw talaga sila mag-welcome ng kanilang mga bisita. Mag-ihaw ng manok, mag-ihaw ng kambing. So sobrang nakaka-overwhelm yung aking umaga dahil sinampal ako ng buong kambing guys. Dito hindi sila nananampal ng pera dito. Sasampalin ka nila dito ng fresh na mga prutas, gulay at saka hayop. May naalala ako sa word na hayop. But anyway you guys, sobra ako nag-enjoy. At least nakakapag-relax ako dito sa kalikasan, nakakapag-meditate. And I learned how to meditate by the way you guys, kahit a few minutes lang, few seconds lang. And I normally do that kapag ka-umaga, mga 4 a.m., 5 a.m., ganun. Few minutes lang, nagtitake in, take out lang ako ng hangin kasi minsan, alam mo, overwhelmed tayo sa lahat ng bagay, 'di ba? But,
Sana pumunta ako dito ng season ng mangga kasi ang ganda ng puno ng mangga. Nakita ko maraming mga buto at nahulog na mangga dito. At lahat tumutubo yung mangga. Ayan. Kaso, hindi nga season. Kaya ayan. Hanggang tingin lang tayo sa dahon. So, aalis dapat kami. Hindi ko alam kung anong oras kami aalis. Tatawagin ko muna si Maring Sara. But anyway guys, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa mga kwento-kwento ng aming buhay. Sabihan niyo ako ano natutunan niyo sa video na to. At sabihan niyo ako kung may mga tanong pa kayo. Pipilitin kong sagutin yan. Ayan. At ngayong umaga, ang dami kong shinare sa inyo, no? Shinare ko sa inyo kung paano ako naglalaba, paano ako naliligo, paano ako nagsasampay. So, sa paglalaba, meron kaming tubig ulan. Pagliligo, tubig ulan din. Kasi kukuha pa ng tubig sa puso, ang layo-layo. Nagsasampay, pwede sa damo, pwede sa halaman. May sampayan din naman. Tapos nagtatanong kayo kung naliligo ba yung mga tao dito. Bakit dyan ba sa inyo hindi naliligo? Kahit saan naman guys naliligo. Depende na yan sa karakter ng tao kung ayaw niyang maligo. Hindi yan dahil sa kulay ng balat or kung saang bansa ka ng mundo nang galing. Ang pagligo po ay individually. Tama ba yun? Individually. Ayan, nagsampay nga ako ng ano yan. Nagsampay pala ako dyan sa likod ng aking labahin. Pero nilipat ko sa harapan dahil para mas mainit doon kanina. At maraming nagsabi, Madam, nangitim ka. Hindi ko napansin. Kasi hindi naman masakit sa balat yung init dito. Pero okay lang. So, tara guys, let's go. Tawagin ko lang si Maring Sara.